Hello plantitas and plantitos. I will tell you kung bakit ang title natin ngayon is how to maximize water drainage in our houseplant. So please stay tuned and watch the whole video. Bilang isang hobbyist or isang baguhan sa paghahalaman ay palagi natin na-encounter ang problemang ito. Well-drained soil ba ang gamit ko? Well-drained soil ito nung una. Bakit ngayon ay hindi na ito nagde-drain ng water? Sir, I have the best soil mixture. Water, light condition, fertilizer, at bakit namamatay pa rin ang houseplant ko? So guys, believe it or not, ang number one killer ng ating houseplant is overwatering. Most of all ay pwede natin itong iwasan using this simple step. Number one and most important is do not overwater your houseplant. So using our sight or ating mata ay pwede natin malaman at manotice na ang ating houseplant is underwater. At second, using our index finger, so we can touch the surface ng ating soil at pwede natin manotice at ma-feel na underwater na ito or it has enough water. So kung hindi pa tayo sigurado ay pwede natin ibaon ang ating index finger sa soil, assure na hindi ito underwater or overwatered. Number 2 is always check ang butas or holes ng mga paso natin before and after buying. So ito po ang paso namin and bigay po ito ng aking sister. And advice ko lang mang po sa inyo ay always check ang butas ng ating mga paso before and after buying. And for example, ito pong paso natin is, as you can see, ay isa lamang po ang butas. So ito lamang po ang butas ng mga paso na nabili ng aking sister. And example po ito, ayan, at ito lang po ang butas ng mga paso. And the same lamang po sa lahat ng mga paso na nabili ng aking sister. So kaya always check before and after na bibilihin natin ang ating mga paso. Kung hindi natin manotice ay isa po itong factor na hindi po kaagad madrain ang water ng ating mga houseplant at sanhi po ito ng pagkamatay or pagkasira ng ating mga halaman. And our third tips is always look for an allowance sa mga holes ng mga paso natin. So for example is itong pot kanina is always look an allowance or space like this. So later on I will explain you kung bakit napaka-importante ang allowance or space or pwede din natin tawagan na stand. So bakit importante rin ito para ma-drain kaagad ang water ng ating mga pot natin sa ating mga houseplant. So before going in our fourth tips ay kailangan muna natin butasan ang mga butas or holes ng ating mga paso. So using our knife, so kahit na sirang knife lamang po ay basta pwede lang natin butasan ang mga holes ng mga paso natin.
So ayan guys, ay natapos na natin butasan ang mga holes ng ating mga pot ng ating houseplant. So always make sure na bago tayo bibili ng mga pot, ay always make sure na meron itong mga butas. So ang fourth tips natin ay always hang our houseplant or ipatong po ang houseplant natin at hindi po ito nakadirekta sa flat surface or sa lupa. So ang reason po nito ay example yan, so as you can see na nakapatong po ito sa or naka-elevated po ito ang lugar ng ating mga houseplant. So ang reason po is hindi lamang po ito good for decoration, is good din ito para ma-maximize ang drainage ng ating mga houseplant. So kasi kung nasa flat surface po ito, habang dinidilig natin ang ating mga halaman ay nagko-compress po ang mga soil nito dahil nagsa-stack po ito at hindi po makalabas ang ating mga tubig habang tayo ay nagdidilig. So minsan hindi natin ito manotice kaya nag-over-water po dahil hindi po makalabas or maka-exit ang ating mga water sa ating pagdidilig. So ang last tips natin ngayon guys is kung hindi po natin maiwasan ang paglagay natin ng ating mga houseplant sa mga flat surface or sa mga lupa, ay meron po akong natutunan at pwede natin i-share ngayon at napaka-importante po ito para ma-drain kaagad ang water ng ating mga houseplant. Kasi karamihan po, hindi po ang problema sa lupa. Ang problema po minsan ay nabla-block po or natatakpan po ang butas ng ating mga paso, kaya hindi po ito nadadaluyan kaagad ng excess water. So using these simple steps ay maiiwasan or maagapan po ang pag-stock up ng mga water sa ating mga houseplant. Using the stones or pebbles, so malaking bagay po ito para ma-drain kaagad ang excess water sa ating mga houseplant. Sir, paano naman ang stones at pebbles nakakatulong sa pag-drain ng ating water or excess water sa ating mga houseplant? So guys, ngayon ay magta-transplant tayo at ituturo ko sa inyo kung bakit at paano ang stones at mga pebbles ay pwede natin gamitin para pang drainage sa ating mga excess water sa ating mga houseplant. So we have peace lily in here. So magta-transplant tayo ngayon. So ito po ang pot kanina. So na-check na natin ang pot. So meron na itong mga butas at importante din yung separation dito. So napakalaking tulong din po ito para hindi po ito flat na matatamaan sa mga flat surface or sa mga lupa kung ilagay natin ito sa mga sa lupa. At kung flat surface po ito at minsan ay natatakpan ang mga butas natin, kaya hindi po dumadaloy kaagad ang mga excess water natin. So in case na flat surface ang bottom ng ating pot, ay pwede natin
gawin ang ball na ito. So using our pebbles or stones, so ilagay lamang natin ito sa ibabaw ng ating pot. So ayan. Ang reason po ginagawa natin ito is nagkakaroon po siya ng parang layer. So ang stones po ay magiging parang barrier ng mga lupa para pwede po mag-flow kaagad ang mga excess water papunta sa exit sa mga holes natin. So nakuha po natin itong technique sa mga matagal na sa paghahalaman. So ganito po ang ginagawa nila. So ito po ang natutunan natin matagal na sa paghahalaman. So and then pagkatapos ay lagyan na natin ng lupa. So ayan. So using this method ay hindi po kaagad nasa stock up ang mga holes or mga butas ng ating paso. Kaya hindi po lahat ng mga plantitos or plantitas ay alam ang ganitong technique. So luckily na share natin ngayon sa video natin ngayon. And so ayun guys, at natapos na natin iripat ang ating peace lily, and I hope na sana ay meron kayong natutunan sa video natin ngayon, at sana ay na-fix natin ang problem natin sa proper drain ng ating mga excess water sa ating mga houseplant. At huwag po ninyong kalimutan na mag-like and subscribe to my channel. And my name is Jason Odado Ramirez, and this is PlantTube channel, and thank you for watching.